Guys, welcome to my video. Yeah, boy. Okay, good morning everyone. So, ang ating gagawin po ngayon ay pagsasolve ng permutation na missing ang R. Okay, ang value po ng ating N ay 5 at ang R natin is missing, that is equal to 60. Okay, so paano po natin ito gawin? So, gagawa po tayo ng formula. So, that is N factorial over N or quantity N minus R factorial. So, that is, substitute natin, that is 60. Then, ang N po natin ay 5. So, substitute, that is 5 factorial. Then, 5 minus R factorial po sa baba. Equal to 60. Okay, ano pong gagawin natin pagka ganito ng forma? So, si 5 ngayon ay hanapan natin ng in factorial form, that is 5 times 4 times 3 times 2 hanggang 1. Okay, all over 5 or quantity 5 minus R factorial. Okay, tapos 60. Then equal to ang product ng 5, 4, 3, 2, 1 pag times is 120 all over. So copy lamang, that is quantity 5 minus R factorial equal to 60. Okay, so kasunod nyan, ang gagawin natin is we're going to cross multiply. So ibig sabihin may 1 dito sa ilalim, 60 times itong baba at saka 1 times itong 120. So that is 120 is equal to 60 times quantity 5 minus R factorial. Okay po. So, kasunod nyan, so tatanggalin po natin si 60. So, we're going to divide both sides by 60 para matanggal po siya. At ang maiwan ay yung 5 minus R na lamang. Okay? So, 60. Then, sa kabila din po ay 60. So, kasunod, i-divide na po natin. So, makakancel na po si 60. At 120 divided by 60, that is 2. Then, ang natira sa kanan ay yun na lamang quantity 5 minus R factorial. Then, kasunod po niyan ay kailangan dito sa kanan ay meron siyang factorial form dahil sa kaliwa pala dapat may factorial form dahil sa kanan ay may factorial form. Na mag-isip tayo dito sa kaliwa kung anong number na factorial form siya na ang equal niya ay 2. Ulitin ko po, anong number na naka-factorial form siya na ang value ay 2. So, wala naman po siguro ibang number na ang factorial form, ang value is 2, kundi 2 din po. So, that is 2 factorial. Okay po, since ang 2 factorial, that is 2 times 1 is equal to 2. Okay, so itong 2 factorial, ang kanyang gagamitin natin. Equal to 5 minus R. Okay po. So this time, pwede natin i-cancel ang factorial form. So divide tayo ng factorial form. So yung symbol na factorial, matatanggal na po natin dito. So ang natitira po dito sa kaliwa ay 2. Then sa kanan naman po ay quantity 5 minus R or simply 5 minus R. Okay. So kung napapansin po ninyo dito, shortcut po tayo, ang R po natin ay negative. So ngayon, since negative siya, sa shortcut po na forma, so ililipat natin siya sa kabila dito sa left para maging positive. Then si 5 manatili at si 2 dahil nandito si R, siya naman ang lilipat ngayon, magiging negative siya. So that is, so nilipat na po natin. Then ngayon po si R, since positive na po siya, so ang tira sa kanan is 5 minus 2. Now, what is the value if we are going to subtract 5 minus 2? So, si R ngayon ay magiging
5 minus 2 becomes, become 3. Now, our right value or our exact value for r is positive 3. Okay po. So, tingnan natin sa taas. Ulitin po natin. So, anong number na kapag ka ang value ay 5. 60. So, ang 5 factorial, that is